Ang kahapon po talagang malakas yung panawagan ng mga taga-suporta na mag-resign si Marcos. Sinabi po ng Malacanang ngayon na kung pinagre-resign po nila ang Pangulo, sino ang makikinabang? Kahit sabihin po ni Vivi Sara o kayo nagsabi niyan, kayo pa rin daw po ang makikinabang. Meron po ba kayong Pilipinas? Wala ako sinabi kahapon. First speaking ko, hindi ko siya wala ko sinabi kahapon na BBM resign. Hindi ko yan Wala po kayong sinabi ever sinabi. Maliwanag yung sinabi na- nandun ka rin, GMA kahapon. Sir, let her speak. Excuse me, your Wala ko sinasabi ever na dapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them example. It's very clear. I gave them, well yan, ayan, may example po ito. Kami naiintindihan yung sinasabi niya. Kasi, Kami dami ka doon anomalya. Magpadami kami ang 5 minutes sa mga drug addict. so yun lang naman ang sinabi ko. Sabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Para naiintindihan ng mga nakikinig, bakit ba tayo nananawagan? Wala po kami nakikita po. Are you managing yung case ng father ninyo, tapos yung may impeachment pa kayo? How are Actually, kasi yung ang Malacanang sinasabi po nila na hindi raw po ganun yung sitwasyon. And as a matter of fact, ang dinescribe daw po dati ni former president ang sarili niya na kahalintulad ni Hitler and not Pinoy. Hindi naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi na magiging Ninoy siya, Aquino. Ang nagsabi nun ako at hindi si Pangulong Duterte. Those were my fears for the life of my father based on among tatay. Let me be clear that President Duterte wants to go. Wants to go. So even if he would be safer here, yun pa rin, kasi kayo po may pangamba kayo sa pag nangyari, kapag umuwi siya, baka may mangyari sa kanyang masama. Would it be a fact that he would be much safer here kung sakasakali, or yun pa rin ang gusto po niya talagang makauwi no matter what? Volunteer as a cook? Unfortunately, ma'am, sila lang din yung pwedeng magluto ng pagkain nila. So, yes. And, he said, sabi ko, maraming tao sa labas, nag-aantay, so anong mensahe mo sa kanila? And then he said na, ang message ko ay, if you are angry, you are allowed to say almost anything. And that is okay. So yun yun. May hiling ba si PRD, BP? Malalapit niyang birthday? Wala, sir. Wala man siyang nasabi kanina. And yung discussion lang namin is yung dental floss kasi ni-request na namin yon. So nag-discussion din kami kanina, nagtanong ako sa guards what is happening to the request for dental floss. And then kahapon kasi I sent a bag of clothes, yung galing Davao City na mga damit niya, pinadala, tapos sinort out ko yon, inayos ko, and then pinadala namin dito sa loob. At natanggap na daw yon kahapon ng umaga. Ngayong Monday pala, ngayon Sunday kahapon. Ngayong umaga, natanggap ngayong umaga at i-deliver sa kanya bukas. Kasi pinaprocess lang, chine-check lang. Nakita niya pa ba yung mga supporters niya kahapon? Mga pictures kung sinong nagsuporta sa kanya? Meron siyang access sa computer, ma'am, supposedly dapat sa loob. Ang problem is, hindi siya marunong mag-operate ng hindi siya marunong mag-operate ng computer. So, supposedly na siya yung access. Dili na siya, ma'am. Ayaw na niya. And then, I was asking him, magsulat ka na lang ng libro. Sabi ko, magsulat ka na lang ng libro, and then when you get out, we'll sell it and make money out of it. And then he said na, I'm too old to write a book. And then sabi ko sa kanya, you know, si Rizal nakagawa ng No Limitang Here at El Filibusterismo. And then ang sagot niya sa akin was, ano bang edad ni Rizal nung nagsulat siya? 80 years old. Pero man ma'am, yung recorder ba? Tapos sasabihin niyo yung ano yung ginawa?
niya, anong nararamdaman niya. Oo, ganun. I'll make that suggestion the next time na Pwede siyang may gawin schedule ako. parang soundbook, ano yun? Youthbook, ano tawag yan? Podcast lang, tapos mag-ano lang ng tao na magsusunod. Kasi hindi ko din alam yung ganyang pamamaraan. Ang alam ko din pen and paper magsulat. One question, ma'am. Anong gagawin natin sa birthday? Meron kanina yung executive committee ng mga organizers kahapon. Magkasama ko sila kanina for lunch just to thank them sa pagod, hirap, puyat at lahat na ng kanilang effort para doon sa rally kahapon. Ang suggestion ko sa kanila, maybe magkanya-kanya na lang tayo ng picnic kung gusto ninyo ng ganon at wala ng program para hindi na tayo kailangan magpaalam ba? Kasi it's not a rally, it's not a protest, it's just a birthday picnic and then you can gather kung ano yung grupo ninyo, kayo yung magsama, kung ano yung grupo nila, sila din yung magsama and then mag table hopping na lang siguro yung At yun po mga kababayan ang pagharap muli ni Vice President Sara Duterte doon sa mga Pinoy doon sa Dahig at ang ilang mga reporter ng mainstream media mga kababayan at mayroon nga po siyang buwelta no, doon sa Malacanang mga kababayan patungkol po doon sa kanyang mga sinabi daw pero sinuplan ni VP Sara ang mainstream media ang reporter mga kababayan dahil hindi daw po niya sinabi yun na gusto niyang mag-resign si President Marcos mga kababayan. Pati po yung kanyang pahayag na ihalin tulad daw mga kababayan no, yung sabi ng Malacanang na inahintulad daw ni Pangulong Duterte ang kanyang sarili kay Hitler. Bagkus yun po ay kinorek ni VP Sara mga kababayan na hindi po si President Duterte ang nagsabi noon. Bagkus siya po ang nagsabi na may posibilidad na magiging Ninoy Aquino siya pag umuwi siya dito sa Pilipinas mga kababayan no. So yun po yung kanyang fear as an anak, yun po yung kanyang takot mga kababayan na pwedeng mangyari sa kanyang tatay bilang anak. Yan po yung kanyang naisip or parang na-imagine mga kababayan at hindi po mismo si Pangulong Duterte ang nagsabi yun bagkus si VP Sara ang nagsabi at yun po mga kababayan ay nagkaano nga po doon yung mga tao na masyadong na fake news no yung sinabi ng Malacanang mga kababayan na sinasabi daw po ni VP Sara yun. So ano pong comment nyo mga kababayan dito sa mga kaganapan ng doon sa The Hague, Netherlands no, na meron nga pong gaganaping malawakang pre-rally mga kababayan ng mga Pilipino, hindi lang po dito sa Pilipinas pati rin po doon sa ibang bansa no, sa March 28 sa birthday ni Pangulong Duterte mga kababayan. Ayan, so iba't ibang lugar sa Pilipinas ay magsagawa po ng pre-rally pati na rin doon sa ibang bansa. So sa March 28 po yan mga kababayan during sa birthday ni Pangulong Duterte. So comment down below mga kababayan at maraming salamat. God bless po sa ating lahat.